The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to God, to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star and its rising, and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly, and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Happy New Year po. Pakibati ho ang katabi natin ng Happy New Year. And isa lang ho ang sasabihin natin sa Diyos sa bagong taon, nakatapos tayo ng 2025. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagbibigay sa atin. No? Parang ang tagal-tagal na, no? 4 days ago lang ho yun, no? 2025, 4 days ago. At kapag tayo po ay may natatapos na programa, natatapos na proyektong pinaghirapan, kapag tayo po ay nakakalagpas sa isang problema, lalo na kung talagang pinaghirapan at pinagtiyagaan mo, iba ang pakiramdam, no? And siguro ho, mga kapatid, I am sure, katulad ng mga ibang taon, marami rin kayong inilaban noong 2025. Marami rin kayong pinagtiisan, marami kayong kinaya. Tama ho ba? Bago ang 2026. Yes, alam natin yan una sa lahat dahil sa awa at sa tulong ng Diyos. Pero I believe, ginalingan mo rin kasi. Hinusayan mo rin. Kaya mo nalampasan ang lahat ng pagsubok ng 2025. Kaya good works sa iyo. Congratulations din sa lahat ng ginawa mong pagsisikap, sa lahat ng ginawa mong pagpapakatatag ng 2025. Kanina bago magmisa, nakita kayong aking bagong batang kaibigan, si Baye, diyan sa likuran.
Sabi ko, anong gusto mong pagkain? Isa lang ang sabi ng bata, syempre, Jollibee. Naalala ko nung bata tayo, naalala nyo ba yung commercial ng Jollibee noon? Isa pa, isa pa, isa pang, di ba alam ninyo? And my dear friends, this year, ito rin ang gusto ng Diyos. Isa pa. Pagbutihin mo pa. Pagbutihin mo ulit. And today as we celebrate the solemnity of the Epiphany of our Lord, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, nang magpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng isang sanggol na isinilang. Ang Epiphany from the Greek word, ang ibig sabihin ay to manifest, to reveal, ang magpakita. Sa araw na ito mga kapatid, pinapakita ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal sa tao. Na pinatunayan ng Diyos na siya'y tapat sa kanyang pangako na ililigtas ang tao, ililigtas ang mundo sa kasamaan, sa kasalanan, sa kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang pagsilang sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, we still have Christmas decors, we still have Christmas songs, and we should still greet each other, Merry Christmas. Kaya kapag binati kayo ng Happy New Year, ang isagot ninyo, Merry Christmas. Pakibati nga po ang katabi, Merry Christmas din. Mga kapatid, ito ang lagi ninyong tinatanong, kasi naman, hanggang kailan ba talaga ang Pasko, Father? Father, ubos na ako, Father. Wala na talaga. Kaya wag mo nang sabihin humingi ng pamasko. Pero sa totoong buhay, sa simbahan, hindi pa tapos ang Pasko. Hanggang linggo pa. Baptism of the Lord. And that is the last day of Christmas season. Kaya kahit niligpit nyo na yung Christmas decors nyo, naglinis na kayo ng bahay, we still continue to celebrate the gift of Christmas. Patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang ginawang kabutihan sa atin, sa kanyang ipinakitang katapatan sa atin. At kung babalikan natin ang first reading natin, ito rin ang gusto ng Diyos na gawin mo ngayong 2026. Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong mangyari, pero huwag mong kakalimutan, ang Diyos din, merong inaasahang gagawin mo this year. At ito yung sinasabi ng first reading natin. Ano ang sabi ni Propeta Isaías? Ngayong 2026, bumangon ka at mabuhay kang katulad ng liwanag ni Kristo sa mundong ito. Magliwanag ka this year, hindi lang sa mga success mo sa trabaho, hindi lang sa mga talents mo. Magliwanag ka this year, hindi lang dahil mas yumaman ka na, dahil mas naging tagumpay ka na. Ang sabi ni Propeta Isaías, magliwanag tayo this year sa kabutihan ni Kristo. Let them see more Christ in you this year. In your works, in your words, in your life. Mga kapatid, sabi ko last New Year's Eve, sabi nung isang angkor, magulo daw ang 2025. Sa isip-isip ko, noong 2024 ba hindi magulo? Noong 2023? Parang taon-taon naman laging may gulo. At mga kapatid, this year, we are not so sure kung hindi na magiging magulo. Pero hindi man tayo sigurado na mas magiging madali na at maganda na ang year na ito, magpakatatag tayo. Mas tibayan natin ang loob natin na magtiwala at sundin ng Diyos. This year, makinig po kayo. This year, mas labanan mo na ng katotohanan ang kasinungalingan. This year, talunin mo ng kabutihan mo ang kasamaan, ang kasalanan. This year, tapatan mo ng awa at pag-ibig ang galit at inggit. Alam niyo po, pag Epiphany, Sunday, meron pong isang matandang tradisyon na ginagawa pa tayo. Ito po yung pagbabasbas ng mga bahay, lalo na ng mga pintuan.
At kapag po nagbabasbas ng pintuan, merong isinusulat na 3 letra at numero sa pintuan. Ano yung mga letra? C, M, B. At ano po yung numero? Yung kasalukuyang taon. Kaya kung magsusulat tayo sa pintuan natin ngayon, bilang pagbabasbas sa araw na ito, ang ilalagay ay 20 plus C plus M plus B plus 26. 2026 at yung CMB. Ano daw yung CMB? Ito daw yung initials ng 3 mago. Gaspar, Melchor, Baltasar. Pero, meron pang mas magandang meaning yan. Yang 3 letrang daw yan ay kumakatawan sa mga salitang Latin na ang ibig sabihin ay Christus Mansionem Benedicat. Ang ibig sabihin, may Christ bless this house. At yun ang dasal natin ngayong bagong taon. Sana mas manatili ang pag-ibig, pagbibigayan, pagpapatawad, kapayapaan at kaligayahan ni Kristo sa bahay natin. Alam niyo po, yung 3 mago, yung 3 pantas, kahit sila ang nagdala ng regalo, no? Kahit nagdala sila ng regalo sa sanggol na si Jesus, umuwi silang mas masaya, mas pinagpala, dahil nagbunga ang paghihirap nila. Dahil nagbunga ang pagtitiis nila nang makita nila si Jesus sa sabsaban. Mga kapatid, ngayong bagong taon, walang masamang magsipag. Walang masamang maghangad, maghanap ng mas maginhawa, masaya, at magandang buhay this year. Gawin mo lang ng mabuti at tama, kayang ibigay ng Diyos sa iyo yan. Pero, huwag mong kakalimutan. Ano man ang ipakita ng mundo sa iyo, ano man ang iharap ng mga tao sa iyo, sabi nung kanta, sa Diyos lamang mapapanatag ang iyong kaluluwa. Sa Diyos lamang magtatagumpay at maliligtas ang iyong buhay. This year, ito ang mas ipagdasal natin. Lord, sana ikaw ang mas lagi kong hangaring at unahing makita sa aking buhay. As we continue this celebration, and as we continue to celebrate the gift of Christmas this new year, huwag tayong panghinaan at masiraan ng loob na patuloy pa rin tayong umasa at magtiwala na mas maraming mabuti at magagandang bagay ang kayang ibigay at ipakita sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. Huwag mo lang iwan, huwag mo lang tatalikuran ang nagdaang taon. Masalamat ka sa lahat ng nakita at natutunan mong aral. Mga kapatid, ngayong bagong taon, isa pang bagong pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos para maipakita mong mabuti kang tao. Mabuti rin ang kaya mong ibigay sa mundong ito. This year, sa tulong ng Diyos, isa pa.